Nagkainitan ng ilang senador sa plenaryo kahapon kaugnay sa mga isyong lumitaw sa investigasyon ng maanomalya umanong flood control projects. Sina Senador Jingo Estrada at Joel Villanueva nagsabing handa silang pabuksan ang kani-kanilang bank accounts matapos idawit sa issue. Narito po ang aking report. Para patunayan daw na walang katotohanan ng aligasyong kumikbak siya ng 30% sa mahigit 300 milyong pisong flood control project, may handang gawin si Senador Jingo Estrada. Ako, I'm open to any investigation. In fact, Mr. President, ngayon pa lang, kahit hindi pa nagko-comment sa Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson, ngayon pa lang, I'm willing to sign any waiver to open my bank accounts. I don't know with Senator Joel, maybe he will also conform with my idea. Ang aligasyon binitawan ni Engineer Bryce Hernandez, dating Assistant District Engineer ng Bulacan 1st District Engineering Office sa pagdinig ng Kamara nitong Martes. Na-contempt sa Senado si Hernandez noong pagdinig ng Blue Ribbon Committee noong Lunes. Noong Martes, inilipat siya sa PNP Custodial Center matapos siyang umapela ng proteksyon sa Kamara dahil sa pangamba raw sa kanyang seguridad. Pero kinabukasan, nagmosyon si Estrada na ilipat si Hernandez sa Pasay City Jail, bagay na inoprobahan sa plenaryo. Matapos malipat sa Pasay City Jail si Hernandez, naghain ng petisyon ng kanyang kampo para sa writ of amparo para maisailalim siya sa Witness Protection Program at maibalik sa PNP Custodial Center. Humarap sa Pasay RTC Branch 112 si Hernandez para sa inihain niyang petisyon. Sa sulat naman ng legal counsel ni Hernandez, umapela sila na ibalik siya sa Senado, ngayong may bagong tiwala raw sila sa ilalim ng liderato ni Senate President Tito Soto at Blue Ribbon Committee Chairman Senador Ping Lacson. Kung papayagan doon nila si Hernandez na manatili sa Senado, patunay ito na handa ang Senadong harapin ang mahirap na katotohanan. Agad din naprobahan ni Soto ang hiling ng kampo ni Hernandez at inaasang maharap siya ulit sa Blue Ribbon Committee. Ay, hindi pa tapos. Mahabang labanan pa. Okay? Ilan ng court, bakit na-transfer siya sa Senate? There was a consensus between parties. Hirit naman ni Senador Joel Villanueva na inakusahan din ni Hernandez ng pagtanggap ng kickback. Nakapagtataka dahil plenaryo ang nagdesisyon na ilagay siya sa Pasay City Jail. Si Bryce na naman anya ang nasunod. Dagdag ni Senador Rodante Marcoleta na dating Blue Ribbon Committee Chairman, ang naturong committee lang ang pwedeng magtalaga kung saan i-detain ang isang witness na cited in contempt. Dagdag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, tila naging VIP witness si Hernandez. Yung oras ay nagugol din doon sa pag-uusap na bakit parang naging Senate VIP etong si Assistant DE Bryce, na pinag-usapan na sa Senado at meron pong motion na inapprove ng buong Senado na sa Pasay City Jail, pero walang konsultasyon ay nandito na ulit. Paano siyang nasunod sa PNP Custodial? Paano siyang nasunod sa Pasay City Jail? Puro ayaw niya nga yun eh. Di ba? So it's maling opinion. It's their opinion. Sa sesyon, muling binueltahan ni Estrada si Hernandez. Why are we giving so much importance or credence to this person who is a liar, who is the #1 suspect of this corruption, what is happening in our country today? Bakit? Bakit? Meron ba nagproproteksyon sa House of Representatives? Naglabas din ng hining ang minorya na nakadirekta mismo kay Soto dahil tila hindi raw sila pinoprotektahan ng bagong mayorya. Puna ng Senador Bato de la Rosa, tila nilaglag ni Soto ang minorya sa pagsasabing gumigimik lang sila ng questionin ng minorya ang naunang pagdetain kay Hernandez sa PNP Custodial Center sa halip na ibalik sa Senado. Ang Senado po, hindi po ito noon time TV show na puro gimmick ang ating tinitikap dito. Kami po ay nag-raise dito ng legitimate issues which requires legitimate attention. Ang pahayag na ito ni De La Rosa, hindi pinalagpas ng Senate President. Just because I mentioned that Martin Romualdez called me does not mean that ako'y sumunod sa kanya. The request was coming from the House of Representatives and the request was to retain Hernandez in the Congress. At doon ako hindi pumayag. Is that being tuta? Si Marcoleta, pinuna rin ang mga pahayag ni Soto sa affidavit ng mag-asawang Sara at Curly Discaya at sa pagtanggi niyang pirmahan ang rekomendasyong gawing state witness ang dalawa. Ang sabi po ninyo, with reference to the affidavit of the Discayas, may suspetsa kami na inedit yung affidavit. Mr. President, ito po ay
indirect affront to the integrity of this representation. Yung lamang pong pagsuspetyohan niyo na inedit yung affidavit, paano kayo nagsuspetsa? Ano po ang ginamit ninyong batayan at pagsususpetsahan ninyo na maring inedit yung affidavit? Para masagot ang mga tanong, bumaba si Senate President Soto mula sa rostrum to the rescue din ng ibang miyembro ng mayorya. Kung gagawin silang state witness, kinakailangan buo, hindi edited. And when I refer to edited, sila bilang mga testigo, ine-edit nila. Kung opinion ko hiningi, binibigay ko opinion ko, hindi ko tinatago. So if you don't like my opinion, I'm sorry, Mr. President. But that's how it is. Sa uli, pansamantalang sinuspindi ang sesyon para mag-usap-usap ang mga senador tungkol sa pinakaugat ng issue. Ano ba ang kapangyarihan ng Senate President sa mga petisyong pinagbotohan ng buong plenaryo? I believe we have reached a consensus. Mukhang hindi naman po siguro tayo mag-away na yun. No need for a vote with the minority leader and the group. I believe that better coordination na lang po, and we agreed to coordinate better with the minority floor leader. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News.